inaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express. Okay, thank you so much for that, Ma'am Abby. So, mabuting araw mga kaskwela. So, ngayong nalaman na natin kung paano maging member ni SSS, no? Tapos kung paano rin yung changing ng membership, no? Ang daming itinuro sa atin ni Sir Jeric. Alamin naman po natin ang kahalagahan ng pagiging miyembro ng SSS, 'di ba? Kumbaga, kanina pinaliwanag kung ano ang klase ng members natin. So actually, we have 7 benefits under Social Security. Ayan, sabi nga natin, from birth to death, you are covered, no, by SSS. Although karamihan sa ating mga miyembro, ang kadalasang alam po dito ay loans, no? Ayan, loans daw yung SSS. Pero kung mapapansin niyo po, sa definition per se, 'di ba, lagi sinasabi na si SSS ang mandato namin ay magbigay ng benepisyo kay miyembro. But we are privileged enough, no, here in the Philippines, kasi sa buong mundo, no, si SSS Philippines lang, no, yung nagbibigay din ng loan, kaya lang loan is only a privilege. So we have 2 types of SS benefits. Ayan. So may tinatawag po tayong short-term benefits. So dito pag sinabi nating short-term benefits, ito po kailangan actively and currently paying member po tayo to avail such benefits. So starting with sickness, maternity, and unemployment. And then also we have a long-term benefits naman po, starting from disability, retirement, funeral, and death. So here's our 7 benefits po, no? So sabi nga dito papasok sa long-term benefits yun. Sinasabi natin na once a member is always a member. If you're looking daw for a long-lasting relationship, no, kay SSS lang meron ito. So hopefully ready na tayong lahat na malaman, no, kung ano yung mga benefits and ano ba yung value nito para sa atin. So let's start with sickness benefits. Siguro lahat naman tayo nagkakasakit, no, pero kadalasan sinasabi ng iba, bakit hindi lahat ay nakakakuha nito? Kasi sabi po, ito daw po yung daily cash allowance paid to a member, no, sa mga panahon na tayo ay nagkasakit or na-injure. Kaya lamang po, para makuha yung benepisyo na ito, may mga qualifying conditions tayo. So una po, you must be confined. Pero yung confinement na to, mapa-home or hospital confinement po will do. Hindi naman kailangan na hospitalized talaga. And with at least 4 consecutive days. So tuloy-tuloy po dapat yung pagkakasakit. Kunwari po Friday ka din kasakit, Saturday, Sunday, Monday nag-holiday pa, no, bilang na po yun. Okay? So calendar days naman yung bilang natin dyan. And then next is, ito po yung sinasabi nila na sabi ko kanina, kasi you need to be currently and actively paying member, no? So may mga semestering, quartering, no? Siguro kung attend na rin po kayo ng mga seminars namin, yung mga eskwela webinars, yung mga nakaraan, siguro familiar na kayo dito. Kasi kapag po tayo ay nagko-compute, no, ng benefits, lalo na for the short-term benefits like this, no, yun sa sickness natin, kailangan po ay actively paying. So pag sinabi nating semester, sabihin natin ngayong January kayo nagkasakit, wag naman, no? So yung January under the quarter first quarter, so magkakasama yan January, February, March. So kahit na wala pa yung February and March, kasama na siya sa bilang, no, for the quarter. Then para makabuo ng semester, you need to have 2 consecutive quarters. So we need to move another quarter backward para po makakuha tayo ng semester. So that would be October to December last year. So pag may nagtanong sa'yo, ngayon ako nagkasakit, ngayong month na to. So ano kaya yung semester of sickness or injury ko? So that would be from October last year up to March this year. So sabi dito sa term is prior. So ibig sabihin, we need to exclude yung mga months na yon from October to March this year. So kapag daw po bilang tayo ng 12 months backward, so that would be October, ayan na, October 2023 up to September 2024, may naihulog ka po ba kahit man lang 3? So minimum of 3 months, maximum of 6 months contribution for you to be qualified on the second qualifying condition. It doesn't matter po kung yung contribution na yon ay nasa company ka na ngayon, kung saan kayo nagtatrabaho, or as an individual member pa kayo, 'di ba pinaliwanag ni Sir Jerry kanina yung mga individuals such as self-employed, non-working,
working, voluntary members po natin, no? So, and o kaya naman nasa ibang company pa kayo that time, basta po 'pag tinignan namin, sa mga 12 months period na yon, yung binanggit ko po kanina, meron ka bang naihulog kahit man lang 3? Okay. So next is, if employed po, the notification must be submitted to the employer. So dapat po lagi niyong nino-notify sa employer, kapag po kayo ay employed. Kapag naman hindi, ibig sabihin if not employed, ito po yung mga individual members po natin, direct po, no, yung pagpa-file natin via our my.sss online account, member online account. Hopefully lahat na nakikinig po ngayon, lalo na tinuro kanina ni Sir Jeric, no, yung sa pagkuha ng SS number, no. So hopefully lahat po diyang nakikinig ngayon ay may my.sss account na, para po kasi lalo na yung mga ipapaliwanag ko ditong mga benepisyo, lahat na po 'to talagang through online na po siya. Okay? So, next po is, if employed naman, kasi ito na po yung difference between the employed member at saka po yung individual members natin. Kung individual members po, tapos na, 3 lang, 'di ba? Yung kailangan po sa kanila. Pero for employed members natin, kailangan daw lahat ng company sick leave with pay for the current year should have been exhausted. And once again, current year lang. So kung napakasipag nyo, kahit magkasakit kayo, pumapasok pa rin basta daw kayang bumangon. Yan yung sinasabi ng iba, na hindi talaga ginagamit yung sick leave. So anong nangyayari? Nag-accumulate lang. Yung iba ganun. So sabi niya, paano yan ma'am? 200 days na yung company sick leave with pay ko. So ang titingnan lang namin is for the current year alone. Sabi po ng DOLE, minimum of 5 days, maximum of 7 days yan. But it is under the discretion of your employer if they want to maximize it. So sabihin natin 15 days yon. So 15 days lang yung magiging basis namin. Okay, for the current year lamang po. Okay, so hopefully clear po tayong lahat dito. And then ngayon pag-usapan na natin yung value of SS membership. So medyo kung mapapansin niyo, ang topic natin value of SS membership talaga, 'di ba? Pero syempre, gusto ko rin pong ipaliwanag muna sa inyo, ano ba 'tong mga benefits, no, na binabanggit na SS, na if in case maging member ako, makukuha ko, ayan. So dito po for the value, for example daw si member, nagkasakit po siya for 120 days with only 3 months contribution. Ayan, with only 3 months contribution within the 12-month period prior to semester of sickness. Ayan, lagi po natin tatandaan yun, na ibig sabihin, ano po siya, currently paying member to, itong member na to. Ngayon, yung computation po na pinapakita ko sa inyo is based on the 2025 contribution rate. Meaning po, ang minimum natin sa ngayon is yung 5,000 monthly salary credit, diba? So that would be 750 per month. Okay, so times 3 months, ibig sabihin si member ang na-contribute po is 2,250. While for the maximum naman po, ang maximum na basis natin, no, for the benefits per se is up to 20,000 monthly salary credit lang. Although alam naman po natin ngayon na 35 na, no, yung maximum natin na monthly salary credit, yun naman yung matututunan natin mamaya sa last speaker natin. Kung saan naman mapupunta, no? Kasi sabi niyo ma'am hanggang 20K lang yung pinagbabasihan natin for the benefits. So paano naman doon sa mga kumikita ng 20,250 and up or paying under 20,500 monthly salary credit and up? So yan po yung matututunan niyo mamaya sa ating third speaker. Ayan. So para at least alam natin, no, na hanggang 20K lang ang nagiging basis natin dito for the benefits and loans po per se. So for the maximum, 3,000 pesos naman po, no, per month for the 20,000 monthly salary credit. So times 3 months, 9,000. Okay, so once again po, wala pa yun sa MPF. So mamaya pong sa last topic, i-discuss po yan. So kung mapapansin niyo po, sa pag-compute namin, no, ng benefits po, hindi namin binibase doon sa contribution. Ibig sabihin, naghulog ka ng 750, pero ang basis po ni SSS is the monthly salary credit, yung katumbas na halaga nun, which is yung 5,000. Naghulog ka ng 3,000, ang basis po is 20,000 monthly salary credit. Okay, para po hindi tayo malito kung paano namin nakuha yung mga values dito.
So, times 3 months, 9,000, no? Yan yung maximum. Ngayon, for the amount of cash allowance, for those po na ito yung hinulog po, no? Paano po nakuha yung 9,000? So sabi ko kanina, 5,000 yung ating minimum monthly salary credit, i-times 3 natin kasi 3 months po siya nagkasakit. So that would be 15,000. Di-divide natin sa 180. 180 is a constant number. Ibig sabihin po kahit na ang nakuha nating matataas hanggang 6 months kasi 3 months to 6 months, no? Kung ang nakuha natin ay 4, 5, 3, 6, no? Ang divisor natin would always be 180. Hindi natin pwedeng i-divide siya sa 90 dahil 3 lang, no, yung naging contribution niya. So that would be 83.33 times 90%. So 75 po yun times 120 kasi 120 po siya 120 days po siyang nagkasakit. Ayan, na-approve sa kanya. So the total of 9,000. Ngayon, for those naman po na 20,000 yung monthly salary credit times 3, so equivalent to 60,000, divide natin ulit sa 180, so that would be 333.33, then times 90%, so 300 times 120 equivalent to 36,000. So hopefully clear po sa atin kung paano po siya nakuha. So siguro for those po na medyo, teka lang, paano nakuha yung mga variables na binabanggit ni ma'am? Ayan, balikan natin, no, yung mga eskwela natin. Kasi ito po, iisa-isahin ko yung iba't ibang klase ng benefits. Yung iba naming webinar po is nakafocus, kunyari ko sickness lang. Okay? So next benefit po would be maternity. So maternity naman po, it is a daily cash allowance granted to a female member. Wala pong paternity si SSS. Okay, sa DOLE po 'yon. So ito po, female member kasi dapat sila lang naman po yung nanganganak, mga female members po natin. So if in case na gusto nyo rin po na makakuha yung inyong asawa, no, na babae, kunyari si male member, no, yung member ni SSS. So sabihan niyo po, no, na kung gusto nilang maging member din ni SS, di ba may mga binanggit kanina, pwede sila mag-self-employed kung may sariling pinagkakakitaan. And kung never naman po talaga nag-work, no, at gusto niyo po na maging member siya ni SS, kasal naman kayo, pwede siya sa non-working spouse. So maraming paraan, no, para maging member ni SSS. So dito po, dahil po sa kanyang panganganak, no, miscarriage or emergency termination of pregnancy, hindi po siya nakapagtrabaho. And actually, ito pong benefit na to, when SSS started on September 1, 1957, talaga pong meron na nito. Kaya lang napagkakamalan siyang bago, no, because of the 105-day expanded maternity leave law o yung RA 11210 po natin, na kung saan mas ganda, mas in-expand, no, yung ating law para po dito sa ating maternity benefit. So kung dati 60 or 78 days lang for the normal or cesarean delivery, ngayon po kahit ano pang kind of delivery yan, normal or cesarean man po yan, any instance of live childbirth, basta paglabas ni baby, umiyak, o kahit hindi umiyak, huminga, suminghap, sabi nga nila, no, basta buhay, 105 days. Kahit daw po kunin na ni Lloyd within a minute, a day, no, or a week, basta po buhay siyang nilabas. Okay? So yung 105 days po kasi, sabi po nila, yung 60 days kasi dati, no, na binibigay, which is sa ngayon is miscarriage or emergency termination of pregnancy including stillbirth naman po yun sa 60 days natin. Same din naman po dati, no. Ito daw po kasi yung recuperation period nating mga mommies, no, kapag po tayo ay nanganganak. Pero ang pangangailangan po kasi sa atin ng ating mga anak would be on the first 3 months of their lives. Hence the reason of extending the benefit for those who delivered via live childbirth. Kaya po 105 days po sa kanila. Ngayon, for the solo parent naman po, provided na may valid solo parent ID sila issued by the DSWD or the LGUs po. So 120 days sa kanila with additional 15 days po. Okay?
So ngayon po baka nalungkot naman ang ating mga tatay diyan 'no, sabi niya, "Naku wala palang paternity kay SSS." So don't you worry kasi may tinatawag din po tayong allocation of maternity leave credits. Pero dito ang difference niya sa paternity kasi 'di ba sa DOLE po sa paternity dapat kasal. So dito for the allocation po of maternity leave credits, ang term natin is child's father. Ina-attest ni member na siya yung ama ng bata, married or not to female member po 'yan. Ngayon kung wala naman 'no, in lieu of child's father baka naman po hindi siya yung kasama ni ano, ni asawa 'no, 'pag siya ay manganganak OFW pala si child's father, so hindi naman niya makakasama. So baka alternate caregiver naman daw po. So alternate caregiver, it is up to 40 group consanguinity or related by blood or the current partner sharing the same household. Kung ang reason, kaya pala walang child's father, natakot sa responsibilidad, tumakbo itong si child's father 'no, ngayon nakahanap ka ng bagong pag-ibig, wow. Kaya po may current partner na pala, ayan. And, wala po kaming tinitingnan na gender related kahit po LGBTQ+, basta po ina-attest ni member na magkasama sila sa iisang bubong, na sa panahon na siya ay nagre-recuperate, ito pong si alternate caregiver na 'to or yung current partner po niya yung mag-aasikaso sa kanya, okey? Pero ang allocation po ng maternity leave credits hindi po siya on top of your maternity benefit ha, it will be deducted to your maternity benefit. So ibig sabihin, kung good for 105 days dapat, pero inallocate mo is 5 days kasi option up to. Unang-una po ang term is option, so hindi siya mandatory. It's, under the member's prerogative kung gusto po niyang mag-allocate, okay? And up to, ibig sabihin puwedeng 1 day lang 'yan 'no, hanggang 7 days. So sabihin natin 5 days yung inallocate po niya, so instead na 105 days para po sa kanya, magiging 100 na lang. Kasi yung 5 days po would be allocated po kung kanino po niya ipapasa. So para siyang PASA leave. So ibig sabihin dapat yung a-allocatan niyo ay working din po, So ibig sabihin na magbabayad nito is the child's father or alternate caregiver's employer and hindi po ito reimbursable. It will be treated as paid leave. So hopefully clear din tayo diyan. So for the value naman of SS membership, so para maramdaman natin yung kahalagahan ng mga hinuhulog naman po natin 'no, kapag po tayo ay manganganak pala. So dito po sa member na, nanganak po siya with 3 contributions lang prior to semester po of delivery. So yung computation po ulit is based on the 2025 contribution rate. So same yung contributions niya, yung pinaliwanag ko kanina kung bakit naging 2,250 and 9,000 po siya, ayan. And then, sa amount of cash allowance naman, paano naman nakuha itong 8,750, okay. So ang minimum po is, 5,000, 'di ba, na monthly salary credit natin, times 3 ulit natin 'yun, 15,000 divided by 180. Then 'pag nakuha na po natin 'yun, so 83.33 'di ba, yung binanggit ko kanina sa sickness, multiply na po natin 'yun sa 105 days. So that would be 8,749.99 or 8,750. And bakit naman may slash, 'di ba? So sa slash naman po natin, solo parent naman po 'to ha, kasi ito po yung 105 days lang, paano naman daw po kapag solo parent? So times 120 naman po, kaya po ang nakuha natin ay 10,000. So once again, this is for those na minimum ha, yung hinuhulog. So for the maximum po natin, ayan, so 35,000 yung ating, minimum dahil po yung ating, maximum po for the 105 days kasi po 20,000 times 3, so 60,000 po divided by 180, then multiplied by 105 days, ayun. Or 40,000 for solo parent dahil nga po 120 days po yung para po sa kanila. So ito naman po yung contribution versus benefit ratio po natin. So kung makikita po natin 'no, siyempre kung ano yung sinuksok natin, yun po yung madudukot natin kasi baka sabihin
po ng iba bakit ito po, 8,750 lang pagdating dito 35 and baka yung iba sabi, "Ma'am 'di ba 70 saka 80,000 yung alam ko na maximum?" Yes, for those na may 6 contribution. So ito po sample natin, 3 lang po 'to ha, ito yung minimum kasi na contribution, 'di ba na kailangan at least 3 to 6 months po kasi yung hahanapin ni SSS. Okay, then next natin is yung unemployment benefit. So yung unemployment benefit po, if in case narinig niyo na may pinakabagong benefit kay SSS 'no, ito po 'yun, yung unemployment benefit natin. Nag-start lang po kasi siya on March 5, 2019. So ibig sabihin for those who are involuntarily separated from employment starting March 5, 2019, sila po yung nasasakop po para po dito. 'Pag sinabi nating involuntary, hindi kagustuhan ni miyembro. So, nasa Labor Code of the Philippines naman po yan mga just causes po natin, 'no, authorized causes, economic downturn, natural induced calamities. So, siguro yung mga reason diyan sabihin natin, si employer kasi kailangan niyang magtanggal ng mga empleyado kasi nag-pandemic. So, nahirapan siya, hindi niya na po kayang paanuhin lahat 'no, swelduhan, 'di ba? So, nagkaroon ng mga retrenchment, gano'n. O kaya naman naisip ni employer, parang mas makakamura ako kapag bumili na lang ako ng mga machineries na kayang gawin yung ginagawa ng 10 employees ko. So, bibili ako ng isang machine, kapalit nun, yung 10 employees ko. So, kumbaga kung iisipin mo, hindi naman kasalanan ni employee and kailangan lang talagang magtanggal o baka magko-close na talaga yung business 'no, kaya po siya natanggal. So, ibig sabihin kung kayo po ay nag-retire, nag-resign, na end of contract, hindi po siya considered as involuntary kasi po retirement and resignation, 'di ba, kayo mismo yung nag-retire, kayo mismo yung nag-resign. Anytime alam niyo na mag-e-end yung contract, kaya hindi po siya involuntary. Not unless, sabi nga po natin, nag-awol ka, tapos absent without official leave ka, tapos ang reason mo because of the serious insult of your employer or the representative, o kaya naman talagang may commission of a crime or offense na talaga, naku kung ako man talagang aalis ako diyan sa employer na 'yan kasi hindi lang buhay ko pati pamilya ko, nasa panganib na. And for that siyempre kailangan na ng, kasuhan o dapat may ano na 'yan na may evidence ka na talaga na nagkaroon na ng case against them. Okay? So, magkano naman po ba yung amount of benefit for this? So, for our members with 36 months posted contribution, and kung titignan natin, prior sa month kung kailan ka na-separate. So, kunyari ngayong January ka ulit na-separate, wag naman po, no? So, bilang tayo ng 18 months backward, dun sa 18 months po ba na yun, meron kang naihulog kahit man lang 12 months. At lagi nating tatandaan, with at least 36 months ka na ha, all in all, na posted contribution. So, ibig sabihin kahit na nakuha mo 'to, meron kang 12 months within 18 months, pero pang 2 years mo pa lang pala 'no, na member ni SSS. So, hindi mo pa rin na-justify, na-satisfy itong 36 months, hindi pa rin po puwede. O kaya naman prior pa doon sa batas 'no, prior pa sa March 5, 2019, mga March 2018 pala, naku, so hindi rin po kasali. Okay, so dito po average monthly salary credit times 50% times 2 months ang binibigay natin. So ibig sabihin minimum of 5,000, maximum of 20,000 siya. At kung makikita niyo po bayad kayo for 2 months, 'di ba? So ibig sabihin po, dapat within those months hindi po kayo mare-re-employ, hindi kayo muna mag-a-apply sa iba ha. So siguro kung gusto niyo po para hindi maibawas po sa inyo 'to sa final benefit po ninyo, on the 3rd month na. So kunyari nawalan ka ng trabaho ng January, so January to February bayad ka 'no. So either kapag minimum po yung contribution natin up to 5,000, kapag maximum po up to 20,000, ayan. So confirm ko lang ha, kinlarify ko lang na hanggang 20 lang, baka akala ng iba 40 kasi times 2, may 50% po na nakalagay diyan, okay? So, para po hindi maibawas 'yun, mga March na po kayo mag-apply ganyan or magkaroon ng trabaho para po di napansinin. Okay, so hopefully clear na sa atin ang ating short-term benefit. Dumako naman po tayo sa ating long-term benefits starting with disability
benefit. Ayan. So sa disability benefit naman po natin, it is a cash benefit granted to a member who becomes permanently disabled either partially or totally. So sa disability po, no, kahit po mga daliri sa kamay, 'di ba? May katumbas na halaga 'yan, 'di ba? So may months po 'yan. So syempre, ang titingnan lang po natin kasi sabi ng iba, partially or totally ma'am, ibig sabihin kunyari nagpa-opera kami. So qualified na kaya kami sa disability? So ang tanong po natin diyan, may disabling manifestation ba? Ibig sabihin, nung naoperahan ka ba, mas naginhawahan ka or nahirapan ka? Kasi kung iisipin mo kunyari appendicitis yung nangyari 'no? So tinanggalan siya ng appendix. So kung iisipin natin kung hindi tinanggal yun maaaring malason siya, maaari niya pang ikamatay. Dahil tinanggal yun, nabuhay siya, okay? So ibig sabihin hindi siya qualified for disability, pero maaaring kung na-met niya yung qualifying condition kanina sa sickness 'no, puwede po siya for the sickness. So it will depends po once again kung may disabling manifestation. Ngayon for the totally naman po, permanent total disability, yan naman po yung, total amputation na ng both arms, both legs, or brain injury resulting in insanity. So ibig sabihin hindi na talaga kayang magtrabaho, dapat hindi na nagtatrabaho yung miyembro 'no. Kasi dito po, if in case at least naka 36 months contribution po siya, makakatanggap na siya ng pension. So tatandaan niya yung mga numbers na binabanggit ko na contribution para alam niyo kung qualified na po ba kayo. So for the value of SS membership, for the permanent partial, so member with 36 months posted contribution at sabihin natin yung approved pension niya for 2 years talaga, no? So yung computation nito po, for the minimum pension, ayan, kasi 2 years lang yun naihulog po niya, 2 years lang yung basis natin, no? So 750. Ayan, so ito po yung 27,000 yung minimum and then yung maximum po is 108,000. Ayan. So dito for the minimum pension po natin, so 40% ng average monthly salary credit 'no, yung magiging basis po natin diyan. So yung 5,000 monthly salary credit, ang 40% po nun ay 2,000. Sana nakakasunod po kayo, parang puro math 'no. So 2,000 basic monthly pension times 24 kasi 2 years, So equivalent po to 48,000 basic monthly pension. But wait, there's more, 'di ba? Kasi kapag po disability ang daming binibigay diyan, So may supplemental allowance pa po tayo na 500 pesos per month. So i-multiply natin sa 24, equivalent to 12,000 po 'yun. Ngayon for the 13th month pay naman po, basta tatandaan natin para po magkaroon ng 13th month pay kasi at least naka 12 months po 'no na approval. So dito 2 years, 'di ba? So 2 times ng 13th month pay, so 2,000 per month, 'di ba? So plus 4,000. Then may additional benefit tayo po 'di ba na on top of the basic monthly pension may additional benefit tayo na 1,000 per month kaya po equivalent to 24,000. All in all kaya po nakuha namin ay 88,000. So for the maximum pension naman po, so 40% ng average monthly salary credit which is yung 20,000, ang 40% po nun ay 8,000. So 8,000 times 24 kasi 2 years nga po, equivalent to 192,000. Pero sabi ko nga, wait, there's more kasi meron pa po tayong plus 19,200, no? Kasi 24 months po na supplemental allowance po natin plus 16,000 for the 13th month pay po natin. So dalawang 13th month pay po kasi yun. Plus 24,000 na additional benefit dahil 2 years nga po siya. So a total of 251,200. Well, kung ang pag-uusapan naman po natin ay permanent total disability. So isipin natin, no, sabi nga po natin, ito po ano naman siya lifetime naman siya si permanent total disability. Pero kung isipin po kasi natin, ang pinagbasihan lang muna namin dito is for the 5 years. Ayun. So dito, kung kanina times 2 years tayo, ngayon times 5 years naman. Kaya naman po nakuha natin ay 220,000 and
628,000. So, gano'n pa rin naman po yung basis natin, 40% ng average monthly salary credit, multiplied po natin sa 60, ayan, dahil 5 years po siya, 60 months, plus 30,000 'no, dahil sa supplemental allowance natin, plus 10,000 sa 13th month pay, and then additional benefit plus 60,000. Kaya po nakuha itong minimum na 220,000. Sa maximum naman po, 8,000, 'di ba, yung 40% ng average monthly salary credit po natin na 20,000 times 60 rin, 5 years, plus yung 48,000 po na supplemental allowance, then 40,000 na 13th month pay. Ayan, kasi 5 naman ang basis natin, 5 times 8,000 plus 60,000 na additional benefit. So equivalent to 628,000. So next naman pong benefit is the retirement benefit. So sabi ko nga po sa lahat ng mga benefit kay SSS, sana dito po tayo excited 'no, na ma-receive na parang lahat ng mga pinaghirapan po natin, makuha na po natin 'no, kapag po tayo ay inabot natin yung ganitong edad. So tatandaan po natin for the retirement benefit, ang titignan lang naman po natin diyan is the age, contribution, and working status. Okay? So dito po 'no, for the qualifying conditions natin, kung 60 to 64 years old ka po, optional retirement po 'yan provided at least naka 120 months contribution ka na and no longer working or you're ceased to be self-employed. Once again, optional lang siya. So ibig sabihin kung kayo ay nagtatrabaho pa ha, hindi pa puwedeng mag-file. Sabi nga natin dapat no longer working or ceased to be self-employed. So for those po na currently working pa rin, naku 65 po sa inyo. So dito compulsory retirement naman po siya. Ibig sabihin at least naka 120 months contribution na, 65 years old na, and kahit nagtatrabaho pa ha. So compulsory retirement naman po 'yan. So pwede na po siyang mag-file for retirement benefit. Pero don't worry din po, sabi kasi ng iba, paano kung kunyari at the age of 65 hindi pa naman kumpleto yung hulog ko. So sabi ko nga po kanina, lifetime member tayo, 'di ba, may forever kay SSS kung kahit dating-dati pa yung mga hulog mo, and then ngayon mo na lang siya itutuloy, pwede pa. So hindi naman mawawala, mababalewala yung mga dati mong hulog, nandun pa rin siya. Iko-combine lang po siya dun sa mga ihuhulog mo ngayon para makumpleto mo man lang at least 120. So ang term natin is 120 months po, so ibig sabihin minimum lang siya. So kung mas marami pa dun, mas malaki 'no yung maaaring makuha natin in the future, lalo na ngayon na may mga pension booster, may provident fund na tayo 'no. So medyo ine-excite ko lang kayo para sa next topic po natin mamaya. Okay? So for racehorse jockey po, ayan. So may mga exemption to the rule nga lang 'no. Sila yung dati nung when SSS started po 'no, pareho naman 60 or 65 years old yung kanilang optional and compulsory retirement. But because of the RA 10789, so sabi nga natin basta may ipinasang batas para sa kanila. So kung ano naman po yung nasa batas, susundin din kasi ng SS yan eh. So nag-start po to on May 24, 2016 for those po na nag-retired as racehorse jockey at the age of 55 na yung compulsory retirement po nila. Okay? While for mine workers naman po, so kahit po either surface or underground mine worker po to So when SSS started, pareho lang din, no? 60 or 65. But because of the SS Circular number 1999-13-A po natin, naging 55 na yung optional retirement and 60 years old naman yung compulsory retirement. But sabi nga natin, na-amend ulit yung batas no on April 27, 2016 under RA 10757. So mas pinababa pa po. So 50 years old yung optional na po, and then 60 pa rin naman yung compulsory retirement provided na yung binanggit ko kanina na racehorse jockey o kaya po yung underground or surface mine worker, at least 5 years nilang tinrabaho yon. Okay? So at least 5 years po na surface or underground mine worker, so kaya po racehorse jockey.
hierarchy. So for them to have a monthly pension naman po for the retirement benefit natin, sa lahat na po 'to ha. At saka, for those po pala na nalilito, paano naman kami mga individual members, kasali ba kami sa retirement? Kasi nga naman retirement yung term po namin. Yes, kahit anong klaseng membership kay SSS provided na na-met niyo yung mga qualifying conditions, puwede po ito sa inyo. Ang hindi lang puwede sa ating individual members yung unemployment, pero the rest, 'di ba? Kung mapapansin niyo po, para po sa inyong lahat 'to. Okay? So for the monthly pension, must have at least 120 monthly contributions prior sa semestre nga po ng pagreretiro. If less than 120 months contribution naman po prior to semester of retirement, lump sum. But we do not usually advise members to file for a lump sum. Kasi pag sinabi nating lump sum, it's as if wini-draw nyo na lahat ng mga contributions nyo. After that, funeral na lang. Naku, sayang naman. O susunod na yung funeral mamaya. Malalaman nyo, bakit kami nang hihinayang, no? So, at least kung kaya man lang pong makumpleto yung 120, sabi nga po natin, ituloy nyo lang ng ituloy hanggat kaya pa, no? Hanggat buhay pa tayo, no? Kasi sabi nga po natin, bilang lahat yan, lahat po ng mga pinapasok po ninyong contribution kay SSS, mababalik naman po yan sa inyo. Doble-doble pa nga, 'di ba? Kung mapapansin niyo po yung mga amounts. So for the value of SS membership, so dito po, ang sample natin, yung member daw nag-contribute for 20 years at nag-receive ng pension din naman for 20 years. So isipin niyo po 'to parehong 20 years 'to. Pero ito yung kapalit, no, nung pinaghirapan nila. So, ang minimum po is 180,000. Ito po yung kanilang kinontribute, no, for the maximum 720,000. And ito po yung pwede nilang makuha. So, amount of cash allowance po natin. So, for the minimum, 40% times AMSC, 'di ba? Tulad ng binanggit ko kanina. So, 5,000 yung monthly salary credit natin. So, ang minimum naman po natin dito is 24, yung minimum natin na monthly pension, times, kasi ano siya 20 years, no? So, naka 20 credited years of service. So, yan na yung pinakamalaki, no, na pwede sa kanila, 24. Tapos, multiplied natin sa 20 years, which is 240, so 576,000. Plus 24, 2,400 po, no? 20 years times 13-month pay. Ayan. And then yung additional benefit po natin plus 240. So 818,400. Well, sa maximum naman po natin, 8,000, 40% ng AMSC po ng 20,000. So 8,000 times 240. So 1,920,000 plus yung 13th-month pay po natin plus 160,000 and then plus additional benefit na 240,000. Kaya po nakuha natin yung 2,320,000. Okay? So next is funeral. Bakit nga ba pinipigil-pigilan namin si member na mag-lump sum, no? Kasi nga po, ang funeral po, lalo na ito po ay na-amend, no? Yung ating funeral, starting po ng October 20, 2023, yung cash benefit po na ito ay payable to the legal spouse or who paid to the funeral expenses. So una naming hahanapin is the legal spouse. Kapag sinabi niya na, oops, hindi ako yung nagbayad niyan, o kailangan po may waiver coming from the legal spouse, a notarized waiver coming from the legal spouse stating na hindi siya yung nagbayad. Ang nagbayad ay itong nagkiklaim na to, kung sino man, ganon. Ngayon, pag natatakot ka naman, ma'am, natakot naman ako magpakita doon kasi medyo hindi kami okay noon. Medyo ako ay second wife, third wife, kunwari ganun po, no? So, pwede naman po yung joint affidavit of two disinterested person attesting to the fact na ikaw yung nagbayad ng funeral. Basta po kung sino yung nakapangalan po doon po sa resibo. So this is under SS Circular 2023-009 starting October 20, 2023 nga po, no. Ang implementation na po natin dito ay 10 years na lang yung prescriptive period of filing. Okay? And then, if with at least one contribution po to, basta less than 36 months contribution, 12,000 yung fixed amount po natin dyan. Pero if in the event, at least naka 36 months contribution, it will vary po
from minimum amount of 20,000, maximum amount of 60,000 pesos. So isipin nyo, kunyari, nasa maximum ka, tapos at least naka 25 credited years of service ka, 25 years kang member ni SSS, o up to 60,000 po yan. Okay? And syempre, we're down to our last benefit na, yung death benefit po natin. So, different po ang funeral and death. Kaya kanina may nagtatanong sa chat facility natin, kinaklarify talaga namin, alin po ba doon yung gusto nating itanong, no? Kasi pag sinabing burial, funeral yun. So, kung sino yung nagbayad, di ba po? So, legal spouse muna ang hanapin or kung sino yung nagbayad. Ngayon, sa death benefit naman po, ang hahanapin naman namin dito ay beneficiaries. Ang tanong, pinansin nyo ba si Sir Jeric kanina? Familiar po ba kayo sa E4 form or yung member data change request po natin? So hopefully, bago pa man tayo mag-file ng any final benefit, may it be permanent total disability, retirement, at sana wag abutan ng death, no? Sana po naiayos na natin, na ilagay na natin yung mga mahal natin sa buhay. Okay, yung mga nagtatanong na kahit sino ba pwede ko ilagay dyan, kaibigan ko, live-in ko, hindi po dapat po kaanak. Okay, so tignan po natin yung hierarchy or order of beneficiaries po natin. Ayan. So for the primary, sila yung hahanapin po natin. Sila yung unang hinahanap po namin kasi sila lang po yung po pwedeng mag-monthly pension. Okay, kung may primary. Ang term ay dependent legal spouse. Isa-isahin natin yung term. Okay. Pag sinabing legal spouse, ibig sabihin po asawang pinakasalan. Asawang pinakasalan, asawang kahit po sa basta sa bisa ng kasal, no? Kahit po sa munisipyo yan o any religion pa po yan, basta po kasal. Kaya lang, ang term na dependent, marami naman kasing kasal, diba? Pero ang tanong, dependent ka ba sa asawa mong namatay? Ibig sabihin, kahit napatay na yung ating asawa, hindi na po tayo pwedeng maghanap ng iba, ha? Ibig sabihin po, hindi tayo makikipag-live-in. Ayan, hindi po makikipag-live-in, hindi po magkakaanak sa iba. Ayan, hindi magpapakasal sa iba. Ayun. Okay, so sabi nga po natin, yung dependency daw po kasi hindi lang sa feelings yun, hindi lang po sa pera yon, sa feelings din. Ayan. So yun yung sinasabi ni SSS, no? So dependent legal spouse and minor children. So we have 5 minor children, yung hahanapin natin, beginning from the youngest, but may order of priority pa rin tayo. So una nating hahanapin dyan is legitimate child, anak sa legal na asawa. And then legitimated baby muna bago sila nakapagpakasal. Legally adopted naman po for those po na may court order, hindi pwedeng basta na lang pinaampun po sa inyo. And then illegitimate, hindi naman po kasalanan ng bata yun. Kaya lang once again, dapat po 5 minor children beginning from the youngest but by order of priority. Okay, at naging anak nyo siya on or habang nagpa-file po ng mga benefits po kay SSS. Hindi yung pagkatapos na, kunyari kahit sa retirement yan na naging anak nyo na siya, nagpe-pension ka na, hindi pwede. Okay? Kaya mga DAISYs natin, kilala nyo ba sila? DAISY 7, DAISY 6 hanggang DAISY 9, wag po kayo maniniwala pag sinabi ng mga retired pensioners, gagawin kitang beneficiaryo ko. Okay? Wag maniniwala. Okay, ngayon, paano ma'am kung wala naman palang primary, no? Wala palang legal spouse, baka sumakabilang buhay or bahay na rin si asawa, o kaya naman po walang mga anak, o kaya naman ma'am napakabata pa talaga nung namatay, no? Pero at least naka 36 months contribution naman po. So that's the time na lilipat na tayo sa secondary. So sabi po natin, upon the death of the member to, hindi yung may nabigyan na si primary, hinihintay nyo magkakaroon pa ng secondary. Wala na. Pag binigyan si primary, tapos na usapan. Sila na yun. Okay? Ang sinasabi ko lang po, if in case, no, at the death of the member, wala na talaga siyang primary, saka lang po tayo pupunta sa secondary. Kaya lang, ang secondary beneficiaries po natin is guaranteed for 5 years lang po siya. Ibig sabihin si member nag-retire at the age of 60,
So, at the age of 62 kinuha na ni Lord. So, yung remaining 3 years dapat na para sa retirees natin, ibibigay na kay secondary. Tapos na rin yung usapan. So, sa secondary, let's start with the parents of the deceased member. So, kung buhay pa po pareho yung both parents, hati sila dun sa 3 years na yon. Lump sum lang kasi ibibigay, isang bagsakan po. Ngayon kung isa na lang po yung buhay 'no, ayan. So si nanay o si tatay na lang kung sino po yung buhay, siya na lang po yung makakuha nun tapos na rin. Paano naman kung unang kinuha ng liwanag si parents? So punta naman tayo sa designated. Si designated naman po, ito po yung sinasabi ko kanina, hindi tulad ko, alam niyo yung pangalan ko, baka ilagay niyo ako agad diyan. Hindi puwede ha, hindi po kita kaanak. Okay, so sa designated po, ito po yung mga inilagay natin dati kunwari sa E1 natin, baka ang nakalagay pa dun siyempre nung kumuha tayo ng SS number, for sure ang nakalagay diyan parents mo, mga kapatid mo 'no. Ngayon may asawa at anak ka na. Nakapag-E4 ka na kaya? Nakapag-update ka na ba ng beneficiaries mo? Nailagay mo na ba ang iyong mahal na asawa at mga anak? Paano ma'am kung single blessedness ako 'no? Puwede ba ilagay ko yung kapatid ko, yung pamangkin ko o basta relative mo o kaya yung titang nagpaaral sa'kin, ayan. Kasi nga po wala na akong parents, ayun. So, yun po, puwede po sila as designated. Okey, o kaya naman, yung mga anak natin dahil hindi na pala sila minor children at the time of our death, provided, na nilagay natin sila sa E4 natin, ayan, E1 or E4 natin, ah, kasali po sila kahit na over and above 21 years old na sila. Okay, so yan po, for our designated. 'Pag wala pa rin, naku sa tinagal-tagal sa mundo ma'am, nakalimutan talagang maglagay 'no. So legal heirs na po tayo. So this will be in accordance to the Family Code of the Philippines. So once again po, yung primary lamang ang nagpe-pension, lump sum nga lang siya kapag below 36 'no, pero the rest po ng mga binanggit ko na secondary, lump sum na po talaga sila. Okay, so for the value of SS membership, yung member po with 36 months, no, posted contribution and approved pension for 5 years. So isipin nyo, ito po yung 5 years lang, 'di ba? What if kahit po sa retirement, 'di ba, 20 years lang yung pinakita namin, pero may nakilala akong pensioner, retiree na at the age of 60 nag-retire na siya. Kinuha siya ni Lord 92 years old na, isipin niyo po yun 32 years 'no. So kanina yung mga pinapakita ko maaaring yun yung makuha, pero maaaring mas mataas pa pala dun 'no, kasi depende nga po kung gaano katagal. Ito naman po is for 5 years lang din muna, pero what if si legal spouse pala, kasi legal spouse hangga't nabubuhay din siya o paano kung ilang years din po siyang nabuhay. So mas malaki pa po dito yung puwedeng makuha. So yung sample namin for 5 years lang po ito. So minimum ulit 27,000, maximum 108,000. So minimum pension po for 40% ng 5,000 po is 2,000. So times 60 months kasi 5 years. Plus yung 10,000 na 13th month pay, plus 60,000 na additional benefit. Ayan, kaya po nakuha si 190,000. Well, sa maximum naman po, ang 40% ng average monthly salary credit is 8,000 times 60 months or 5 years po yun. So 480,000 plus 40,000 kasi 5 times po ng 13th month pay 'no. So 8,000 times 5 plus 60,000 additional benefit equivalent to 580,000. Ayan. So hopefully po nakasunod 'no. Inisa-isa ko na kasi naku nakita ko kanina sa chat facility natin, sa Q&A facility natin, ang dami na nagtatanong about benefits 'no. Kaya sabi ko huwag kayong mag-alala, ita-tackle naman po 'yan. So dito po, ayan, paalala lang din po 'no, meron po tayong mga official social media channels and one easy handle 'yan, MySSS-PH. So kahit saan po 'yan, hinahabol namin kayo 'no. May Facebook ba kayo? May X kayo na formerly Twitter? May IG ba, YouTube, TikTok, Spotify, may Viber pa po kami 'no. So huwag po tayong magpapaniwala sa mga fake news. Kaya sabi nga natin para po sa timely at accurate updates tungkol sa inyong
SS membership at benefits. May mga nakikita kasi kung gano'ng tanong kanina. Sabi po, iniisip ko, sino kayo nakausap nito, 'no? Kasi naku, word of mouth na naman po sila. So, para po maiwasan natin ang fake news, ayan, iisa na lang ang hahanapin natin, kahit anong mga social media accounts po 'yan, My SSS PH. And siyempre ang iiwan ko na lang din po sa inyo, 'no, sabi nga po natin sa SSS, once a member is always a member. So, sana kapag po naririnig niyo sa SS, huwag niyo iisipin agad lalo na sa mga ano 'no, sa mga employed naririnig ko 'yan, bawas lang po 'yan sa sweldo namin. So, isipin niyo kanina diniscuss ko sa inyo, we have 7 benefits under Social Security and sabi nga natin from womb to tomb, from birth to death, you are covered by SSS. So, hopefully maramdaman din natin 'to 'no, na sabi nga natin ang ating SS contributions serve as a long-term savings plan for future needs. And with that, that ends our presentation. Thank you so much for listening. May isa pa po tayong topic and kaya sabi nga po natin, wag po muna kayong aalis, makinig maigi lalo na yung may mga questions po. Pero balik ko po muna sa ating mga facilitator. Ayan, ang ating virtual floor, Ma'am Abby. Ayan. Ayan, Sir thank you so Jerome, much. thank you. Ayan po. Thank you so much po, Ma'am Chris, for that discussion at pagtalakay ng kahalagahan ng pagiging SSS member. Okay, so pagtingin po namin sa pagtingin po namin sa ating chat facility, marami po tayong na-encounter ng mga katanungan. Okay, so hopefully po nasasagot natin at yung iba po ay papaskill natin sa Q&A. So bago po tayo mag-proceed sa ating Q&A portion, nais lang po namin ipaalam sa lahat na meron pa rin, tataranan, yan po, SSS Console Loan. Yan po ay ang consolidation of past due short-term member loans with condonation of penalty. Okay, may QR code po dyan. You can scan that for more information. Okay, para saan po ba ito? Okay, sa pamamagitan po ng ating console loan, mas madali at magaan po ang pagbabayad ng ating mga members na may past due loan sa ating accounts. Okay, yung mga ating nakalimutan ng loan sa SSS, ayan, malaki na po na-accrue na interest at penalty niyan. Sa console loan program po, 100% ng ating penalty ay i-waive. Okay, babayaran na lang natin principal at interest. At ang kagandahan pa po rito, tayo ang pipili ng ating payment term. Pwedeng one-time payment, pwede rin pong installment. Okay, to know more about this, ayan, you may also watch our previous eSqueller webinars sa ating mga YouTube channel. Okay, check nyo lang po ang ating playlist doon. Meron po kami dyan eSqueller webinars. Okay, para sa iba pang information. Okay, so kung ready na po si Ma'am Chris, bigyan po natin ng unang katanungan si Ma'am Chris base sa ating mga ka-eskwela. Ayan po ang ating unang katanungan. We initially filed for 7 days of sickness benefits for the employee, but after her follow-up checkup with the doctor, she was advised to extend her rest for an additional 4 days. How can I process the additional 4 days since we've already submitted the original application from GEL? Okay, so Ma'am Chris? Ayan, thank you for that question, Ma'am Jel. Very good sila, naglalagay sila ng pangalan. Okay, so ito po yung initial application po natin for 7 days, no? Na-i-ano na to, na-i-submit na po ba talaga? Ayan, kasi kung titingnan naman po natin, for the additional po, pwede rin naman po siya dahil 4 days po siya. Pero if in case man po na hindi pa, no, hindi pa rin na i-file talaga yung mga documents, no, for the sickness benefit po natin, pwede po natin ilagay ito as 11 days po. Kasi minsan iniisip din po ng iba, ma'am, paano kung na-hospital confinement ako tapos the rest po is nag-home confinement ako, hospital ba yun o home yun? Hospital pa rin po yun. Okay, so yan po, pwede po nating i-file po yan as an extension din naman po. Okay, thank you so much. Thank you, Ma'am Jel. Okay. Thank you so much po, Ma'am Chris, for that answer. Ayan po, dako naman po tayo sa ating susunod na question. Ayan, anonymous na naman. Dumadami po ang ating anonymous questions. Hopefully po, sa ating mga ka-eskwela dyan, ilagay po natin ang ating name. Okay, for ang ating question, kapag po ba nakapag-notify na kami sa SSS for SSS maternity benefit, tapos nakapag-submit na ng documents. Tapos, yung po ang single pa siya nung nag-submit kami. Pero after 1 month po, tapos nakapag-submit kami, nagpakasal na po. Kailangan po ba mag-update na sila agad sa SSS details na married na para makapagpanganak siya? Ayos na yun sa record na kailangan ni SSS. Ma'am Chris? Ayan, ako nag-anonymous na tuloy, sir.
Okay. So actually, kung ang pag-uusapan kasi per se is kailangan ba kasal para po makakuha ng maternity benefits, hindi naman. Kaya lang for the documents per se, maaari kasi magkaroon ng problema 'no, kapag po hindi tugma yung details na nasa documents at saka po kay SSS. So sabi nga po natin kapag tayo ay nagpakasal, nagkaanak 'no, napakahalaga na talaga pong amend natin yung record po natin. So ulit-ulitin ko lang po yung E4 natin, yung member data change request. So paayos na rin po natin, sabi nga po 'no, para daw kapag nakapanganak daw, ayos na talaga yung record. Kasi isa po yan minsan sa tinitingnan din po na parang, teka, sino 'to si Chris Aboy kunwari at saka Chris Cabeje, oh. So magkaiba siya 'di ba, 'pag tinignan natin magkaibang tao po 'yun, okey? So hangga't maaari ayusin natin yung record po kay SSS. Okay. Okay, thank you po Ma'am Chris for that. Ayan, mga ka-eskuwela ha, paalala po ni Ma'am Chris, lagi po tayo mag-update ng ating records through our E4, okay? Next question po Ma'am Chris, ito po, galing kay Anonymous po ulit. Hopefully, pangalawang Anonymous na lang ito. Maglagay po tayo ng name mga eskuwela ha. Paano po ang hierarchy ng beneficiary? Pwede po ba kahit live-in partner ang ilagay? Oh, Ma'am Chris, live-in partner daw po, pwede bang ilagay? Naku, ayan na nga po, yung sample ko kanina o kahit hindi live-in partner ang tanong, baka po may magtatanong diyan na favorite pet ko gano'n. Hindi po puwede So dapat po yung mga ano po natin kung wala po talagang asawa, wala na pinakasalan, wala po talagang mga anak, dapat po yung mga ano po natin kamag-anak gano'n. Yun po dapat relative po talaga natin yung puwede po nating ilagay. So ulitin ko lang ulit yung hierarchy ng beneficiary, una po naming hinahanap is the primary which are yung dependent legal spouse natin at saka dependent po natin ng mga anak. So pag sinabing dependent ng mga anak below 21 years old, any gender po yan below 21. Not unless pala, hindi ko alam kung nabanggit ko kanina, physically or mentally incapacitated, acquired during minority. Ibig sabihin nung bata pa talaga yun na incapacitated na sila, kahit mag-above 21 pa po sila pwede, okay, as primary. Pero for the secondary, starting from parents natin, kapag wala na po si parents, saka tayo pupunta dun sa designated, yung binanggit ko po kanina, no, yung mga nilagay natin sa E1 or E4 form natin. And then lastly is the legal heirs. Ayan. So hopefully clear po. So hindi po pwede si live-in partner. Anonymous number 2. Thank you po. Ayan, thank you so much po Ma'am Chris for that answer. Okay, let's proceed po sa ating next question. Okay, for this question po, anonymous po ulit. Si anonymous number 3 na po, Ma'am Chris. My husband is requesting for update and deletion of beneficiaries niya since may mga anak na kami. Ang sabi daw sa kanya, once married na daw po, automatic na daw po madidelete at mababago yung beneficiaries niya, yung spouse at anak. Okay, Ma'am Chris? Thank you so much po. So, ito yung shinout-out ko kanina si anonymous number 3. Puro sabi daw, mga gano'n 'no. Ibig sabihin hindi ko iniisip ko tuloy, sa SSS niya kaya nakuha 'yun? Talaga ba pumunta siya kay SS? Kasi ang, tulad po nung pinapaalala namin kanina, dapat po talagang mag-e-4 tayo 'no. Kailangan ilagay talaga natin yung mga beneficiaries po natin. Kasi if in case man na makamatayan na 'no, 'di ba kanina pinaliwanag ko rin po sa death natin, kahit na yung mga anak po natin is mag-above age na, kung inilagay natin sila, they will be considered as designated. Kasi kung hindi po natin sila nilagay, what if wala na rin si asawa? What if wala ka na palang mga anak 'no, na below 21 years old? So, sino kaya yung designated mo do'n, 'di ba? Paano kung wala na rin si parents, 'di ba? Ang nilagay mo mga kapatid mo, may 4 kang mga anak. Yung mga kapatid mo yung makukuha. 4 yung anak mo, 1 lang yung nilagay mo, kahit ihabla sila ng 3 mong anak, hindi po sila makakakuha kasi 1 lang yung nilagay natin. So, always update your record with us Hindi po automatic 'no, na madi-delete at mababago yung beneficiaries kapag po tayo ay married na. Kailangan pa rin po mag-E4 po tayo or yung member data change request form. Pakita po yung original na marriage certificate at saka birth certificate ng mga anak. And then, i-submit niyo lang po yung Xerox copy. Ayan, kasama ng ng E4 form sa pinakamalapit na branch po sa inyo. Okay, thank you po. Anonymous number 3.
Ayan, thank you so much po for answering that, Ma'am Chris. So hopefully, anonymous number 3, malinaw po ang ating kasagutan from Ma'am Chris. Okay, next question po tayo. Ito kay Queenie po. Okay, Ma'am Queenie. For maternity benefit notification po, di ba need ng expected date of delivery? Paano po pag emergency termination and wala po binigay na expected date of delivery sa baby? Kasi wala na po. Okay, Ma'am Chris? Okay, thank you so much po. Actually, ito yung kadalasang nalilito 'no, yung member, kailan ba ako dapat magno-notify kay SSS? Kasi minsan sasabihin namin, ang pinaka-term namin diyan, hangga't buntis ka po, 'di ba? So, hangga't 9 months 'no, puwede mo pa po yang habulin. Kasi akala nung iba, ay ma'am dapat daw hanggang 2 months lang. Eh, 'di ba 'pag 2 months nga minsan, iniisip pa ng doktor is dugo pa lang daw siya, kaya kadalasan mga 3 months pa tayo pinag-u-ultrasound, 'di ba, para may makita daw na term na fetus, 'di ba? Kung mapapansin niyo po, 'pag po tayo ay pinapag-ultrasound, 3 months and above. So, ibig sabihin ang ating maternity notification, balik po ako sa question, ang maternity notification po ay ginagawa po habang tayo ay buntis. Ang term po ni Ma'am Queenie na emergency termination of pregnancy na siya. So, no need na for the notification kasi nga po wala na, 'di ba, wala na si baby. So, ano na po siya, diretso na po siya sa maternity reimbursement, okay? So, yun po yun, hindi na po tayo makakapag-notify kasi wala na po si baby. Okay, thank you po Ma'am Queenie. Ayan, thank you so much po, Ma'am Chris. So malinaw po, Ma'am Queenie, no need po to submit yung notification. Okay, so next question po. Paano po kapag hindi po sa claimant wife nakapangalan ng resibo sa pag-file po ng funeral benefits? Si anonymous number 4 po, Ma'am Chris. Ayan. So kanina nabanggit ko po na starting October 20, 2023 'no, maraming nabago 'no sa ating funeral benefit. Isa na rito yung prescriptive period of filing na 10 years na lang. Ngayon for the claimant po natin ang hinahanap 'di ba is the legal spouse po. Ngayon 'pag hindi naman pala siya yung nagbayad o hindi naman siya yung nakapangalan sa resibo po 'no, so ang kailangan po dun is the notarized waiver from the legal spouse na stating na hindi niya kukunin yun kasi hindi naman siya yung nagbayad talaga nun. Ngayon, if in case man po natatakot nga tayo magpakita 'no, doon kay wife 'no, dahil baka, may severe ano tayo kunyari sabi ko nga po second, third or fourth 'di ba nahihiya siya magpakita kay legal wife. Provided po na may joint affidavit of two disinterested person attesting to the fact na ito pong claimant na 'to, siya po talaga yung nagbayad. Siya po yung nakapangalan sa resibo. Okay, thank you so much. Anonymous number 4 na ba, Sir Jerome? Yes po, Thank Ma'am you Chris. Si po. anonymous number 4 po yan. Ayan, thank you so much po, Ma'am Chris, for that answer. Okay, next question po tayo, mga ka-eskwela. If you are unemployed since 2020, makakakuha pa ho ba ng unemployment benefits? Oh, may prescriptive filing period po ba ang ating unemployment benefit, Ma'am Chris? Ayan, very good question. Sayang si anonymous number 5 'no, hindi nagpakilala. O sige, babanggitin ko na lang din po 'no, alam ko hindi ko yata nabanggit yung ano, prescriptive period of filing. So, for the sickness and, unemployment, pareho po 'yan na 1 year lang yung prescriptive period of filing natin. So, kung since 2020 pa po 'yan, naku 2025 na ngayon, hindi na po pupuwede talaga. Ngayon for the maternity, disability at saka sa funeral po natin pare-pareho na sila 'di ba, na 10 years yung prescriptive period of filing. Ang wala na lang pong prescriptive period of filing is the retirement at saka po death benefit. Pero if in case po na may, re-adjudication, may mga aayusin kayo, may mga naghabol 'no, na teka lang ako yung legal wife bakit sila 'no. So within 10 years po yun, okey. O kaya may re-adjudication kayo sa retirement napansin mo may mga hindi pala naghulog ng contribution ko dapat pala mas malaki yung pension ko, within 10 years po yan, okey? Pero the rest kung walang re-adjudication, walang aayusin for the retirement and death, wala po siyang prescriptive period of filing. So hopefully clear, So 1 year for the sickness and unemployment, 10 years for the maternity, disability, and funeral. Retirement and death, wala po. Thank you po, anonymous number 5. Ayan, thank you so much po for that answer, Ma'am Chris. Dako naman po tayo sa ating next question. Okay, ito po next question po, mabuting araw. Tanong ko po, if ang member ay voluntary paying, qualified din ba for unemployment benefits and sickness benefits kahit walang employer? Thanks po, galing po kay Ma'am Edith.
Ayan, thank you so much for that, Ma'am Edith. Actually, yung binanggit ko kanina, kahit anong klaseng membership yan bukod, 'di ba, exemption to the rule, sabi ko kanina, is unemployment benefit. Kasi ang unemployment benefit po natin, ang pinaka-goal natin or ang hinahanap talaga natin diyan is involuntary separated. So, ibig sabihin po, dati kang may trabaho, nawalan lang ng trabaho. Okay? So, sa voluntary, self-employed, non-working, no, unemployment hindi po pupuwede. Pero the rest, mapa-sickness man 'yan, maternity, disability, retirement, death, funeral po, kahit walang employer po 'yan, provided na lahat ng mga qualifying conditions na binanggit ko po kanina, lalo na sa sickness and maternity, currently and actively paying member naman po kayo na met niyo yung qualifying conditions, puwede siya kahit sa mga voluntary paying po natin. Kahit po dating-dati pa yung mga hulog niyo, nabalda kayo, nagretiro, namatay at nilibing, maaaring may makuha ka, pamilya mo, o kung sino man 'no, yung nag-defray ng inyong funeral expenses. Okay, so thank you so much, Ma'am Edith. Sana clear po Kaya po inisa-isa ko rin po, baka po malito tayo sa mga benefits po na binanggit ko. So once again basta po kayo po ay qualified SSS member. Thank you po. Ayan, thank you so much po, Ma'am Chris. At yun po ang ating last question. Okay. So, salamat po ulit, Ma'am Chris, sa pagsagot ng mga katanungan ng ating mga ka-eskwela. Maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express